Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Joram. Walang eksaktong taon. Coronadal, South Cotabato. Nang mga panahong ito, namumuhay sa isang payak na pamayanan si Joram kasama ang ina at mga kapatid. Maaga silang naulila sa ama. Nasawi ito nung sumiklab ang gera ng pamahalaan laban sa mga teroristang grupo sa lugar. Isang sundalo ang tatay ni Joram. Natawagin na lang natin sa pangalang Ishmael. Bagaman isang Muslim, pinili nitong sumapi sa puwersa ng pamahalaan upang kahit papano ay mabigyan daan ang kapayapaan sa kanilang bayan. Dahil panganay sa magkakapatid itong si Joram, siya ang inaasahan ng ina sa paghahanap buhay. Mahina din kasi ang pangangatawan nito dahil sa iniindang karamdaman sa baga. Mabuti na lamang may sariling lupang sakahan ang mag-anak. Ito ang pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na pangangailangan. Natutong magtanim ng mga gulay si Joram na inilalako naman sa bayan tuwing araw ng merkado. Dahil dito, nakilala ni Joram ang isang taong lubusang nakapagpabago ng buhay. Kaunting pagpapakilala sa ating bida. Si Joram ay isa sa mga taong hindi namulat sa usaping relihiyon. Wala itong pinaniniwala ang Diyos. Bagaman lumaki sa pamayanan ng Islam, ni minsan ay hindi ito pumasok sa moske o nakinig ng mga aral mula sa banal na Quran. Maging ang Diyos ng mga Kristiyano ay hindi rin ito kinikilala. Sa makatuwid, wala itong sinasamba. Hindi rin naniniwala sa mga engkanto, aswang, at mga albularyo si Joram. Ang dahilan ng binata ay hanggat wala siyang nakikitang patunay sa mga ganitong uri ng nilalang, hindi siya maniniwala. Isinama siya ng tiyuhin sa kabilang bayan upang makigapas ng palay at dito niya nakilala si Nahum. Magsisimula pa lang ang paggapas ng mga sandaling yun nang hindi sinasadyang magapas ni Joram ang bahaging gagapasin ng grupo ni Nahum. Kaagad siyang kinumpronta ng mga kasama nito. Nagkasagutan na kaagad namang napansin ni Nahum. "O anong problema? Nakikidayo lang nga lang kayo eh. Naghahanap pa kayo ng away. Eh bakit ba? Ano bang nangyari?" Tanong ni Nahum. Kaagad namang pinaliwanag ni Joram ang mga nangyari. Pasensya ka na kaibigan. Nagkamali ako ng ginapas eh. Akala ko kasi ito yung ruta namin ng tiyuhin ko. Tugon ni Joram. Ngumiti lang si Nahum at muling nagsalita. "Ayos lang. Wala namang problema sa amin yun eh. Tsaka isang linya pa lang naman ang nagapas niyo. Teka, sino bang kasama mo?" Tanong ng binata. Kaagad nilingon ni Joram ang tiyuhin at tinuro sa kausap. Tumango na lamang ang binata at muling nagsalita. "Dalawa lang ba kayo? Alam mo, kulang din kami ng 2 tao eh. Baka gusto niyang sumama sa amin eh. Siya nga pala, ako si Nahum. Alam mo kaibigan, mahirap makakuha ng ruta kapag kakaunti kayo. Kaya sumama na lang kayo sa amin eh.
Medyo malapad tong gagapasin namin eh. Kaya siguradong sapat na magiging parte nating anim kung sakali. Paanyaya ni Nahum. Kagad namang tinawag ni Jerome ang tiyuhin eh. Kinausap niya ito at pumayag naman yon sa inaalok ni Nahum. Laking pasasalamat ng dalawa. Dahil nakahanap sila ng bagong kagrupo sa gapasan. Inamin din ng tiyuhin ni Jerome na pagbabakasakali lamang ang pinunta nila doon. Alam mo, Jerome, hindi ko akalaing makakagapas tayo dito. Mabuti na lang at nakilala mo ang grupong ito. May uwi tayong palay mamaya. Wika ng tiyuhin. Natawagin na lang natin sa pangalang Turing. Inabot ng hapon bago nila tuluyang matapos ang gapas. Mahigit 1 hektarya kasi ang ruta ni Nahum. Nalabis namang pinagtataka ng binata. O paano ba yan? Bukas na lang siguro tayo magpatuloy no? Gagabihin na tayo eh. Wika ni Nahum. Oo nga Nahum. Teka. Bakit nga pala napakalawak ng ruta nyo? Ganito ba lagi kalapad yung ginagapas nyo sa tuwing anihan? Tanong ni Jerome. Natawa naman si Nahum. Ikinagulat ng binata ang tinugon sa kanya ng isa sa mga kagrupo. Oo naman. Ikaw ba naman yung magmay-ari ng palayang to eh? Nanlaki ang mga mata ni Jerome nang malamang si Nahum pala ang nagmamay-ari ng palayan. Nakaramdam ng pagkailang ang binata. Dahil inakala niyang nakidayo lang din ito. Naku pare, pasensya ka na. Akala ko kasi nakidayo ko lang din ng gapas dito eh. Pero teka, di ba ikaw yung may-ari ng palayan? Eh bakit naman nakikigapas ka pa? Tanong ni Jerome. Napangiti naman si Nahum at tumugon. Alam mo kasi pare, nakasanayan ng mga magulang ko ang ganitong kaugalian eh. Kapag hindi ka nagtrabaho kahit sarili mo pang palayan, hindi ka makakakain eh. Kaya heto, nakikigapas ako. Tsaka isa pa, gusto ko din kasi yung ganitong trabaho eh. Tugon ni Nahum. Medyo napahaba ang usapan ni Jerome at ng bagong kaibigan at halos nakalimutan na nito ang oras. Naalala na lamang niyang kailangan pa nilang umuwi sa kabilang baryo nang banggitin ito ng tiyuhin. Ngunit sa kasamaang palad, akmang paalis na sila ay bumuhos naman ng napakalakas na ulan. Naku, pag binamalas ka nga naman oh, umulan pa talaga. Wika ng binata. Napasarap kasi yung usapan ninyo eh. Ayan tuloy, naantala ang pag-uwi natin. Tugon ni Tio Turing. Alam niyo, alanganin nang umuwi pa kayo sa kabilang baryo ngayon. Bukod sa madilim eh, madulas pa ang daan. Baka mapano kayo niyan. Mabuti pa, dito na lang kayo magpalipas ng gabi para maaga nating matapos yung pagbuwagwag ng mga palay na kinapas natin. Mungkahi ni Nahum. Wala nang nagawa ang magtiyuhin kaya tinanggap na lamang nila ang alok ng kaibigan. Inaya sila nitong maghapunan sa mismong tahanan ng binata. Nagulat si Jerome nang makita nito ang tahanan ni Nahum. Isang malaking bahay na yari sa kahoy. 2 palapag ito at ang bubong ay yari sa tisa. Nang mga panahong iyon, tanging mayayaman lamang ang maaaring magpatayo ng ganong kagandang bahay. Dahil sa pagkamangha,
Hindi na iwasan ni Joram ang magtanong. Teka Nahum, sa, sa, sa inyo tong bahay na to? Wika ni Joram. Tumawa ng malakas si Nahum at tumugon. Oo naman, pinamana ng mga lolo at lola ko ang bahay na ito sa tatay nung namatay sila. Pati ang lupaing pinagtataniman namin ng palay. Lahat yun minana ng tatay ko sa lolo ko. At para talagang maniwala ka, halina kayo sa loob nang makapaghapunan na. Marahang umakyat si Joram sa hagdan papasok ng tahanan. Pagdungaw nito sa pinto, nakita niya ang isang lalaking nasa edad 50. Nilapitan ito ni Nahum at nagmano. Nilingon sila ng binata at isa-isang pinakilala. Tumayo naman ang lalaki at nagsalita. Magandang gabi. Halika kayo. Tumuloy kayo at malamig dyan sa labas. Bilang respeto ay lumapit din si Joram at binati ang lalaki. Kinagagala ko po kayong makilala. Pasensya na po kung makikisilong muna kami ha. Medyo malayo pa po kasi yung uuwian namin eh. Umuulan pa. Wika ni Joram. Napangiti ang lalaki at nagpakilala sa pangalang Omar. Walang problema. Ang kaibigan ng anak ko, itinuturing ko ding kaibigan. Halina kayo. Lalamig na yung ulam natin. Muling paanyaya ng matanda. Habang nakaupo sa hapagkainan, napansin ni Joram ang kakaibang kilos nito. Panay ang paling ng ulo nito habang nakatitig sa kanya. Hindi na lang ito binigyan ng pansin ng binata dahil maayos naman ang pakikitungo nito sa kanila. Sa isip-isip ni Joram, baka may kapansanan lang ang tatay ni Nahum. Pagkatapos kumain, nagkwentuhan sandali si Nahum. Sa sandaling panahong pagkakakilala, nakapagpalagayan ng loob ang dalawang binata. Naikwento ni Nahum na ang ama ay isang kilalang albularyo sa lugar at marami na itong napagaling. Ngunit kahit na anong pagpapatunay ni Nahum, hindi magawang maniwala ni Joram sa mga sinasabi nito. Pasensya ka na pare ha. Pero hindi kasi ako naniniwala sa mga ganyan eh. Ako kasi yung tipo ng tao na hanggat di mo napapatunayan yung sinasabi mo, hindi ako naniniwala. Pero gayon pa man nirespeto ko yung paniniwala nyo. Wala naman akong problema sa mga ganun pare eh. Wika ni Joram. Dahil medyo malalim na ang gabi, nagyaya ng matulog si Nahum. Malakas pa din ang ulan ng mga sandaling yon. Habang nakahiga ay narinig niyang nag-uusap ang mag-ama. Atay, pupunta muna ako sa bukid ha. Sobrang lakas kasi ng ulan eh. Baka tumaas ang tubig sa sapa at maanod ang mga tinumpok na palay. Sayang naman po kung nagkataon eh. Wika ni Nahum. Napabangon si Joram at pinakinggan ang sasabihin ni Ulang Omar. Mapaghanib na sa labas na home. Alam mo kung ano ang meron sa kagubatan kapag gabi na. Hindi ako makakapayag na umalis ka mag-isa. Tugon ng matanda. Kagad tumayo si Joram at sinabihan ang tiyuhin na tutulungan nito si Nahum sa bukid. Hindi naman na sumagot pa ang tiyuhin dahil napakaimbing na ng tulog. Nagulat ang mag-ama nang biglang buksan ni Joram ang pinto ng silid na tinutulugan. O Joram, gabi na.
Bakit gising ka pa? Tanong ni Ulang Umar. Paumanhin po, Ulang Umar. Pero narinig ko po kasi kayong nag-uusap ni Nahum eh. Gusto ko po sana makatulong kung papayag po kayo. Tugon ni Joram. Ngunit hindi pumayag ang matanda. Hindi pwede. Baka kung mapano kayong dalawa doon eh. Maliban sa malakas na buhos ng ulan. Hindi niyo alam ang maaaring mangyari sa inyo sa oras na dumaan kayo sa gubat. Napakamot ng ulo si Joram. Muling nagsalita. Huwag po kayong mag-alala, Ulang Umar. Hindi naman po ako natatakot eh. Tsaka tama po kasi si Nahum. Sayang po ang mga palay kung sakaling tumaas yung tubig sa sapa eh. Wika ni Joram. Wala nang nagawa ang matanda kundi ang sumang-ayon sa gustong gawin ng dalawa. Bago umalis, may iniabot ito kay Nahum. Sinabing sa oras na makaramdam sila ng panganib, gamitin niya lamang ang bagay na yon. Habang pababa ng hagdan, hindi maiwasan ni Joram ang mag-usyoso kung ano ang iniabot ng matanda sa kaibigan. Ipinakita naman ito ni Nahum. Isang pito na gawa sa bagakay. Ayon sa binata, natawag ito ng tulong kung sakaling may mangyaring masama sa kanila. Paglabas nila ng bahay ay napakalakas pa din ang buhos ng ulan. Ilang segundo pa lang silang sumuong ay basang-basa na ang kanilang mga salakot. Ngunit tumuloy pa din ang magkaibigan sa kagustuhang mailigtas ang mga naaning palay. Papasok na sila sa kagubatan ng mga sandaling yon. Unti-unting nakakaramdam ng kakaibang lamig si Joram. Sanay ang katawan ng binata sa lamig. Ngunit ng mga oras na yon, pakiramdam niya ay nanonood sa kalamnan ang lamig. Nauunang maglakad sa kanya si Nahum dahil ito ang may dala ng pangilaw. Nagulat si Joram nang biglang mapahinto ang kaibigan. O bakit Nahum? Anong problema? Tanong ni Joram. Ngunit hindi nagsalita si Nahum at sa halip, pinatahimik lang nito ang kaibigan. Shh. Huwag kang maingay. May iba tayong kasama. Maupo ka, Joram. Pakiusap. Sundin mo ang sasabihin ko. Alam kong hindi ka maniniwala sa mga kababalaghan pero sasabihin ko na rin sa'yo. Ang makikita mo ngayon, hindi to gawang biro. Wika ni Nahum. Nagtataka naman si Joram sa sinabi ng kaibigan. Tinignan nito ang mukha ni Nahum. Nakitang seryoso ito sa sinasabi. Sa hindi malamang dahilan ay biglang nakaramdam ng takot ang binata. Binunot nito ang maliit na kris na nakasukbit sa bewang. Nagmasid sa paligid. Bigla siyang napatayo nang makita ang isang figura ng taong nakatago sa puno. Teka, sino yan? Lumabas ka kung ayaw mong pumunta ako dyan sa kinatatayuan mo. Wika ng binata. Kagad namang nilingon ni Nahum ang direksyon kung saan nakatingin si Joram. Nakita din ang figura ng tao. Dali-dali nitong kinuha ang pitong gawa sa bagakay at hinipan ng napakalakas. Nagtataka si Joram dahil wala namang tunog na lumalabas mula sa pito. Teka pare, ano yun? Bakit wala naman ako narinig na tunog? Tanong ni Joram.
Meron pare. Kaso lang hindi yun naaabot ng pandinig ng pangkaraniwang tao. Maniwala ka man sa hindi. Ang tawag yun ng aswang. Tugon ni Nahum. Natawa si Joram sa sinabi ng kaibigan. Dahil nga sa hindi ito naniniwala sa mga aswang. Ngunit ilang sandali pa ay biglang kumilos ang aninong nakatago sa puno. Tumalon ito papunta sa kinaroroonan. Paglapat ng mga paa nito sa lupa ay biglang nag-iba ang anyo ng nilalang. Isang malaking aso ang nakatayo sa harap ng magkaibigan. Darinig pa ni Joram na bumulong si Nahum. Tay, bakit ang tagal nyo namang dumating? Nagtataka si Joram kung bakit inaantay ni Nahum na dumating si Ulang Umar. Ngunit hindi nga nagtagal. Nasagot ang katanungan ng binata. Isa pang itim na nilalang ang nagpakita at sinakmal ang malaking aso sa leeg. Nagpambuno ang dalawang elemento habang papatakas ang dalawa. Nagtago sila sa isang puno at pinanood ang laban ng mga nilalang na noon pa lamang nakita ni Joram sa buong buhay niya. Nang lingunin nito si Nahum, nakita niyang nakangiti ito. Medyo nainis ang binata dahil nasa kalagitnaan na sila ng panganib. Nagagawa pa ding ngumiti ng kaibigan. Ano ka ba naman, Nahum? Mamamatay na nga tayo dito. Nakangiti ka pa din. Wika ni Joram. Kaagad din namang tumugon si Nahum. Hindi tayo mamamatay pare, no? Tignan mo, nananalo nga si tatay eh. Lalong nagulo ang isipan ni Joram. Kaya nilingon niya ang dalawang naglalabang nilalang. Itinaas nito ang dalang pang-ilaw at nanlaki ang mga mata. Nang makilala ang kasuotan ng isa sa mga nilalang na naglalaban. Ulang Umar? Teka, siya ba talaga yan? Bakit punong-puno ng balahibo yung katawan ng tatay mo, Nahum? Sa naaalala ko sa sinabi mo sa akin, kilalang albularyo si Ulang Umar, di ba? Muling tanong ng binata. Oh, manggagamot nga si tatay. Pero mula siya sa angka ng mga aswang na hindi pumapatay ng tao para gawing pagkain. Ginamit ni tatay ang pagkaaswang upang manggamot. Pagpapaliwanag ni Nahum. Hindi pa rin makapaniwala si Joram sa kabila ng mga nakikita. Tuloy-tuloy lang sa pakikipaglaban si Ulang Umar. Hanggang sa tuluyan itong mapatakbo ang kalabang nilalang. Huwag ka nang babalik dito. At sa oras na kantiin mo pa ang anak ko, paghihiwalay ang ulo at katawan mong demonyo ka. Sigaw ng matanda. Kaagad na itong naglakad papunta sa pinagtataguan ng dalawang binata. Pasensya na po tay kung hindi ako nakinig sa inyo ha. Gusto ko lang naman po kasing isalba yung mga palay natin eh. Wika ni Nahum. Hinawakan naman ni Ulang Umar sa balikat ang binata at sinabing wala itong dapat alalahanin. Nang mapatingin ang matanda kay Joram, nakatulala lamang ito na tila nakakita ng kung ano. O ano pare, naniniwala ka ng may aswang no? Wika ni Nahum. Hindi pa din nakasagot ang binata kaya inaya na lang nila itong umuwi upang makahigop ng mainit na kape. Habang nakaupo ay iniisip pa din ni Joram ang mga nangyari. Hindi nito mawari kung guni-guni lamang ba ang lahat o namamalikmata lamang.
Sa kabila ng nasaksihan ay hindi pa din ito magawang maniwala. Hindi na sila nakatulog na mga sandaling yon. Kaya inantay na lamang ng mga ito ang pagsikat ng araw. Paano yan pare? Naanod lahat ng palay na inahani natin. Pasensya ka na. Hindi ko naagapan yung malaking baha. Yan tuloy. Wala kayong may uuwi sa inyo. Wika ni Nahum. Kaagad namang sumingit sa pag-uusap si Ulang Umar. Hindi ako papayag na walang maiuwi si Joram. Nahum, mamayang tanghali, ihanda mo yung kalabaw. Ikarga mo sa karosa ang 5 sako ng palay mula sa imbakan natin. Joram, alam kong hindi ito sasapat pero pagpasensyahan mo na at pagdamutan ng maliit kong tulog. Wika ni Ulang Umar. Bago umalis ang magtiyuhin, inaya muna sila na matandang mananghalian. Pagkatapos kumain ay kinausap ni Ulang Umar si Joram. Alam kong hindi ka naniniwala sa mga nakita mo, Joram. Pero alam mo sa kaibuturan ng puso mong totoo ang lahat ng yon. Hihilingin ko lang sana sa'yo na huwag mong ipagsasabi kahit kanino ang mga nalaman mo tungkol sa akin. Bili ni Ulang Umar. Gumiti naman si Joram at nangako sa matandang walang makakaalam ng sikreto nito. Sa paglipas ng panahon, mas naging malalim pa ang pagkakaibigan ni Nahum at Joram. Nakita din ni Ulang Umar ang kakaibang kabaitan ng binata at ang pagpupursige nito sa buhay. Kaya bago tuluyang pumanaw ang matanda, hinati nito ang lupang sakahan sa 2 binata. Hindi man tunay na kadugo si Joram, nakita naman ito ang kakaibang malasakit ng binata sa nag-iisang anak. Naging magkatuwang ang dalawa sa pagpapalago ng kanilang palayan. At kagaya na naging simula ni Ulang Umar, naging tradisyon na ng magkaibigan ang magbigay ng tulong sa iba tuwing may mga kalamidad at sakuna. Minana ni Nahum ang pagkamanggagamot ng ama, ngunit hindi nito pinasa ang pagkaaswang. Minabuti ng matanda na dalhin sa hukay ang bertud dahil alam niyang hindi kakayanin ng anak ang parusa ng pagiging aswang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Arturo. Walang eksaktong taon. South Cotabato. Bata pa lamang, pansin na ang angking kagwapuhan ni Arturo. Kaya hanggang sa magbinata, maraming kababaihang nahumaling sa kanya. Madalas itong mapuri ng mga tao sa paligid. Ngunit nanatiling mahiyain at walang kumpiyansa sa sarili. Dahil pakiramdam ng binata, nagustuhan lamang siya ng mga tao dahil sa panlabas na anyo. Bakit ang tahimik mo, Arturo? Tsaka hindi ka ba sasali sa patimpalak mamaya? Sayang naman ang angking kwagapuhan ng anak ko. Wika ng ama na tawagin na lang natin sa pangalang Silas. Ayoko na po, tay. Palagi na lang po akong sumasali sa ganyan eh. Tapos pinag-iinitan ako ng ibang kalalakihan dito sa baryo natin. Ako na lang palagi yung panalo eh. Bibigyan ko na lang siguro ng pagkakataon yung iba. Tugo ni Arturo. Ganun ba anak? Hindi mo naman kasalanan kung bakit ikaw palagi yung nagwawagi. Pero baka tama ka nga anak.
Bigyan mo ng tsansa yung iba nang walang naiinggit sa'yo. Muling wika ni Tatay Silas. Matapos makausap ang ama, lumabas ng tahanan si Arturo. Balot na balot ito at halos hindi na ipakita ang muka. Ngunit nakikilala pa din siya ng mga kabaryo. Nagpunta ang binata sa tabing ilog, kung saan madalas itong magpalipas ng oras sa tuwing nalulungkot. Nang araw na yon ay nakita ni Arturo na may isang matandang babae ang nagsasampay ng mga nilalaban. Tinulungan ito ng binata at matamis na ngumiti. Napakagwapo mo naman, iha. Taga dito ka ba sa baryong ito? Bukod sa napakakisig mo, napakabait mo pa. Wika na matandang babae. Naku nay, ganyan palagi yung sinasabi sa akin ng mga kabaryo ko eh. Pero gusto kong makita nila yung kakayahan ko. Yung kagandahan ng kalooban at hindi lang yung panlabas na anyo ko. Tugon ni Arturo. Ganun ba? Malay mo. Hindi lang naman talaga ang kingkwagwapuhan mo ang nakikita nila. Huwag ka nang malungkot, iha. Salamat nga pala sa pagtulong sa akin, ha? Wika na matandang babae. Hindi ko po alam. Nga po pala, ako si Arturo. Ikaw po, ano pong pangalan ninyo? Tanong ng binata. Ako nga pala si Ada. Taga dyan ako sa tawid nitong ilog. Madalang lang ako dito sa baryo ninyo dahil lagi akong abala sa pagtatanim. Tugon ni Aling Ada. May mga kasama ka din po ba dyan sa tawid ilog? Ngayon ko lang po nalaman na may nakatira pala dyan eh. Muling tanong ni Arturo. Wala. Ako lang ang nakatira dyan. Napagpasyahan ko na dyan na tumira dahil gusto ko malayo sa kaguluhan. Alam mo naman kapag tumatanda na, gusto na ng tahimik na buhay. Tugon ng matanda. Napatango naman ang binata at kalaunan. Nagpaalam na si Aling Ada kay Arturo. Nanatili naman ang binata sa tabing ilog at naligo doon. Ilang sandali pag-ahon ni Arturo sa ilog, laking gulat nito nang makita si Angelica, ang pinakamagandang dalaga sa lugar. Pasensya na. Hindi ko naman sinasadya na pumunta dito. Hindi ko rin naman alam na may tao pala. Wika ni Angelica. Nakatalikod ito dahil walang damit pang itaas si Arturo. Pasensya na din ah. Kanina kasi mag-isa lang ako dito eh. Kaya naligo ako. Nga pala, ikaw si Angelica, di ba? Tugon ni Arturo. Kilala mo ko? Nakakapagtaka naman. Alam mo pala ang pangalan ko? Wika ng dalaga. Sino bang hindi makakakilala sa'yo, no? Pwede ka na humarap. Wika ng binata. Nagkwentuhan ang dalawa. Nagulat ang mga ito dahil meron pala silang pagkakapareha. Kaya simula ng araw na yon, napadalas na ang pagkikita ng dalawa sa tabing ilog. Hindi nagtagal naging magkaibigan ang dalawa. At makalipas pa ang ilang buwan, naging magkasintahan. Natuwa ang pamilya ng dalawa at hindi nagtagal. Nangako ang mga ito na magpapakasal sa isa't isa.
Naku naman sa tagal ng panahon Akala ko magiging matandang mag-isa itong anak ko. Pero sa'yo din naman pala siya magpapakasal, Angelica. Wika ni Tatay Silas. Naku, kahit naman ho ako Akala ko noon magiging matandang mag-isa ko dahil sa pagiging pihikan ko sa isang lalaki. Pero sa anak mo din po pala ang bagsak ko, no? Tugon ni Angelica. Napangiti naman si Arturo sa sinabi ng kasintahan. Sus naman ang dami mong sinasabi. Huwag kang mag-alala. Ako din naman noon walang interes sa'yo. Dahil akala ko, kagaya ka ng ibang babae pero nagkamali pala ako. Wika ni Arturo. Nag-asaran pa ang dalawa. Natuwa naman si Tatay Silas sa pagiging mapagmahal ng dalawa sa isa't isa. Naghanda na ang dalawa sa nalalapit nilang kasal. Halos lahat ng mga tao sa baryo ay imbitado. Mahal ko, hindi na ako makapaghintay sa nalalapit nating kasal. Wika ni Angelica. Kahit naman ako mahal hindi na ako makapaghintay pa. Teka mahal may pupuntahan lang ako. Dito ka lang muna. Isa pa, sabi sa kasabihan, bawal muna magkita yung dalawang taong ikakasal Dahil may malas na dala kaya mas mabuti na hindi muna natin makita ang isa't isa hanggat hindi pa tayo tuluyang naikakasal. Wala namang mawawala kung maniniwala tayo di ba? Wika ni Arturo. Sige mahal, mag-iingat ka palagi ha. Makikibalita na lang ako kay Tatay Silas. Tugon ni Angelica. Matapos ang pag-uusap ng dalawa at makapagpaalam sa isa't isa, umalis na si Arturo. Hindi sinabi ng binata kung saan siya pupunta. Samantala, pumunta si Arturo sa ilog kung saan siya madalas tumambay noon. Nagpahinga muna ang binata. Inaliw ang sarili at binalikan ng unang araw na nakita niya si Angelica. Tahimik lang ito habang nilalasap ang sariwang hangin mula sa mga puno. Ilang sandali pa ang lumipas. Bigla na lang nakaamoy ng usok si Arturo. Maya-maya ay bigla na lang itong nawala ng malay. Nang muling imulat ni Arturo ang mga mata, nakita niya na nasa loob siya ng isang kwarto. Teka, nasaan ako? Pakiusap, kung may nakakarinig sa akin, tulungan niyo ako. Palabasin niyo ako dito. Sigaw ni Arturo. Kahit sumigaw ka pa dyan ay hindi ka maririnig ng kahit na sino. Dahil nandito ka sa pamamahay ko. Wika ni Aling Ada. Aling Ada, anong ginagawa ko dito sa bahay mo? Bakit mo ako kinukulong? Tanong ni Arturo. Hindi ka maaaring ikasal kay Angelica. Dahil aking ka lang. Walang ibang nagmamay-ari sa'yo. Kundi ako lang. Tugon ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Arturo sa sinabi ng matandang babae. Ano po bang sinasabi mo, Aling Ada? Hindi kita maintindihan Pakiusap. Pakawalan mo na ako dito. Dahil malapit na ang kasal namin ni Angelica. Wika ni Arturo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko?
walang kasalang magaganap. Dahil ikaw, aking ka lang. Tugon ng matanda. Nilapitan nito si Arturo. Sinakal at sinampal ng ilang beses. Hindi alam ng binata kung ano ba ang sinasabi ng matanda. Ngunit hindi na niya yon pinagtuunan pa ng pansin. Dahil iniisip ni Arturo kung papaano siya makakatakas sa bahay na matanda. Samantala, sa kabilang banda naman, kinabukasan matapos hindi umuwi si Arturo sa tahanan, nagpunta ang ama nito sa bahay nila Angelica. Angelica, nariyan ba si Arturo? Pauwiin mo na yan dahil hindi maganda na magkasama kayo sa iisang bubong nang hindi pa kayo kinakasal. Wika ni Tatay Silas mula sa labas ng tahanan nila Angelica. Atay, kahapon pa po umalis si Arturo dito sa bahay. Umuwi na po siya dahil iniiwasan po namin na magkita bago ang kasal. Hindi po ba siya umuwi sa inyo? Tugon ni Angelica. Nako, nasa na kaya nagpunta ang batang yon? Hindi siya umuwi ng bahay. Akala ko nga nandito sa inyo. Wika ni Tatay Silas. Ang sabi niya po sa akin kahapon, may pupuntahan siya kaso hindi niya nabanggit sa akin. Muling wika ng dalaga. Naku naman itong si Arturo. Ngayon pa nawala bukas na ang kasal niyong dalawa. Saan kaya nagpunta yon? Wika ni Tatay Silas. Sa bahay po ng mga pinsan niya. Baka ho nandun siya at nagiinuman. Wika ni Angelica. Kaagad namang hinanap ng dalawa si Arturo ngunit bigo ang mga ito na mahanap ang binata. Nag-aalala na si Angelica na mga sandaling yun. Kung nasa na nga ba ang mapapang asawa? Lalo na't hindi nito gawain na hindi magpaalam sa ama. Nagpatuloy si Tatay Silas sa paghahanap kay Arturo. Hanggang sa humingi na ng tulong ang mga ito sa mga otoridad. Dahil lampas isang araw nang nawawala ang binata. Lumipas ang ilang araw. Hindi pa rin natagpuan si Arturo. Kaya naman hindi natuloy ang kasalang dapat magaganap. Marami ang nag-aalala sa pagkawala ng binata. Naging palaisipan sa lahat kung ano nga ba ang nangyari sa biglaang paglaho nito ng walang bakas. Samantala, sa kabilang banda hindi pa din magawang makatakas ng binata dahil bantay sarado ito ni Ada. Kumain ka na. Wala namang magagawa ang pagmamatigas mo, Arturo. Wika ni Aling Ada. Hindi baling mamatay ako kaysa makasama ang isang kagaya mo. Bakit mo ba ginagawa ang bagay na to sa akin? Sabihin mo, ano bang nagawa ko sa iyo para danasin ko ang bagay na to? Tanong ni Arturo. Gusto mo talagang malaman? Sige, sasabihin ko sa iyo. Ang pamilya ni Angelica ay pinaslang ang aking asawa at anak. At bilang kabayaran sa kasalanan ng mga magulang niya, hindi din siya magiging masaya. Gusto kong maging malungkot siya at maranasan ang naramdaman ko sa mahabang panahon. Pagpapaliwanag ng matanda. Nanumbalik sa isipan ni Arturo ang kwento sa kanya noon ng kasintahan niya. Teka, ikaw ang sinasabi ni Angelica. Pero anong kasalanan niya?
para gawin mo sa kanya yung bagay na to. Matagal nang namatay yung mga magulang niya at dala-dala ng aking mapapangasawa ang konsensya dahil sa nagawa ng pamilya niya. Pero tama lang ang kanilang ginawa. Dahil kampon kayo ng mga demonyo, hindi ba? Wika ni Arturo. Gusto mong makita ang demonyong sinasabi mo? Pwes, ihaharap ko siya sa'yo. Tugon ni Aling Ada. Tumingin ito sa kalangitan at ilang sandali lang. Nagpalit ito ng anyo. Ang kalahating katawan nito ay naiwan sa kinatatayuan at ang itaas na parte ay lumipad palapit kay Arturo. Manananggal. Sige, patayin mo na lang ako para maging masaya ka na. Wika ni Arturo. Tumawa naman ang matanda. Mas lalo nitong nilapit ang mukha kay Arturo. Pilit na pinapanganga ang binata ngunit nagpupumiglas ito. Hindi kita maaaring paslangin dahil iba ang aking plano sa'yo. Gagamitin kita para makaganti sa pamilya ni Angelica. Wika ni Aling Ada. Dahan-dahan itong may nilabas na kung anong bagay. Kulay itim na tila isang holen. Pinilit nitong pangangahin si Arturo at pinasok ang bagay na mula sa bibig. Anong pinakain mo sa akin? Walang hiya ka. Kapag ako nakawala dito, sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo na binuhay mo pa ako. Banta ni Arturo. Bukas, makakabalik ka na sa piling ng taong mahal mo at wala kang maaalala sa mga nangyari dito sa aking tahanan. Ikaw ang tutupad sa aking mga plano at alam kong magtatagumpay ako. Kaya magpahinga ka na. Wika ni Aling Ada. May kung anong orasyon itong inusal sa tenga ng binata at bigla na lamang nawala ng ulirat si Arturo. Matapos ang pangyayaring yon, nagising na lamang ang binata sa gilid ng ilog at nakita ito ng mga kabaryo. Nakagad namang nakarating kay Tatay Silas. Nang makarating kila Angelica ang balita, kagad itong nagpunta sa kinaroroonan ni Arturo. Nang makarating sa lugar at nakita ang binata, niyakap nito na mahigpit ang minamahal at hindi makapaniwala na muli niya pa itong nakita. Matapos mawala na mahigit 1 linggo. Saan ka ba nagpunta, Arturo? Pinag-alala mo kami sa biglaan mong pagkawala eh. Tanong ni Angelica. Hindi ko alam, mahal eh. Hindi ko alam kung ano bang nangyari. Basta nagpunta ako sa ilog para magpahangin at sinariwa yung mga alaala natin. Pero nakaamoy ako ng kung anong usok tapos bigla na lang ako nawalan ng malay. Matapos nung pangyayaring yun, wala na akong matanda ang iba pa eh. Tugon ni Arturo. Paano nasa tabing ilog ka lang? Yun ang pinuntahan namin pagtapos na malaman namin na wala ka sa bahay ng pinsan mo. Muling tanong ng dalaga. Baka nakursunadahan ng anak ko ng mga engkanto. Pasalamat na lang tayo dahil ligtas siyang nakabalik sa atin. Wika ni Tatay Silas. Matapos ang pangyayaring yon, nagpatuloy ang kasal na naudlot. Nagsama si Angelica at Arturo sa iisang tahanan. Ngunit napakalaki na ng pinagbago ng binata.
palagi itong balisa at nawawala tuwing kabilugan ng buwan. Isang gabi, nagising na lamang si Angelica na wala sa tabi ang asawa. Kaya naman bumangon ito. Nagpunta sa tahanan ni Tatay Silas. Ngunit wala naman doon ang binata. Saan kaya nagpunta si Arturo? Palagi na lang siyang nawawala tuwing gabi. Tapos babalik pag umaga na. Huwag naman sanang mangyari ang iniisip ko. Wika ni Angelica. Naku Angelica, malabong lokohin ka ng anak ko. Dahil kung babaero yan, di sana noon pa, di ba? Baka naman may pinupuntahan lang na trabaho. Tugon ni Tatay Silas. Napansin ko, Tay. Buhat nang bumalik si Arturo para bang nawala na siya ng gana sa akin. Hindi ko alam kung tama ba ang hinala ko, ha? O may nangyari talaga sa asawa ko na hindi natin alam. Muling wika ng dalaga. Wag na tayo mag-isip pa ng kung ano-ano. Mas mabuti siguro, umuwi ka na lang muna. Bukas kakausapin ko ang asawa mo. Sige na Angelica, magpahinga ka na. Wika ni Tatay Silas. Kaagad namang sumunod si Angelica at pagbalik nito ay naroon na ang asawa. Umal, saan ka naman ang galing? Kanina pa ako naghihintay sa iyo dito. Tanong ni Arturo. Malamang hinahanap ka. Tapatin mo nga ako, Arturo. Nang bababae ka ba? Bakit halos gabi-gabi nawawala ka sa tabi ko? May kirida ka bang kinakatagpo tuwing humihilik na ako? Tugon ni Angelica. Hindi na napigilan pa nito ang sarili dahil sa nararamdamang lungkot sa biglaang pagbabago ni Arturo. Niyakap naman ng binata ang asawa at hinalikan sa noo. Hindi ko magagawa sa asawa ko ang bagay na yan. May mahalagang bagay lang akong ginagawa. Trabaho lang mahal. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Wika ni Arturo. Nakampante si Angelica sa sinabi ng asawa. Hindi na ito nag-isip pa. Lalo na't na mga sumunod na araw ay bumawi na sa kanya si Arturo. Naging maayos ang pagsasama ng dalawa. Ngunit mas napadalas pa ang paglabas ng lalaki sa gabi. Kasabay ng mga kakaibang napupuna ni Angelica sa asawa, ang paglaganap ng mga buntis na binibiktima ng aswang. Kumalat yon sa buong baryo at naalarma ang lahat. Nakakatakot naman yung mga nababalitaan ko sa mga kapitbahay natin. Paano na lang kung magdalang tao din ako? Wika ni Angelica. Hindi sa'yo mangyayari ang bagay na yun, mahal. Dahil nandito ako para lagi kang bantayan. Tugon ni Arturo. Napangiti si Angelica sa sinabi ng asawa. Masaya ang mga ito ngunit lingid sa kalaman ng babae. Ang pinakamamahal niyang si Arturo pala ang siyang aswang na nambibiktima sa mga buntis. Niyanggaw ni Aling Ada si Arturo upang sirain ang pagmamahalan ng dalawa. Tuwing sasapit ang gabi, nagpapalit ng anyo si Arturo at sa tuwing babalik ito sa pagiging tao, hindi nito natatandaan ang lahat ng ginawa habang siya ay aswang. Makalipas ang ilang buwan ng pagsasama, nagbunga ang pagmamahala ni Arturo at Angelica. Kaya halos araw-araw,
Natatakam si Arturo sa tiyan ng asawa sa hindi nito malamang dahilan. Isang gabi, habang kabilugan ng buwan, muling nagbago ng anyo si Arturo. Lumabas ito ng tahanan at nang biktima muli ng buntis. Nang gabing yun, napansin ni Angelica na wala ang asawa sa tabi. Nagtataka ang dalaga. Lalabas na sana si Angelica nang mapansin nito ang isang manananggal. Papasok ito sa kanilang tahanan. Kaagad na sinara ng babae ang pintuan ng bahay. Nagdasal ito at natatakot para sa kapakanan ng kanilang magiging anak. Ilang sandali pa ang lumipas. Narinig nito ang boses ng asawa sa likuran ng tahanan. Tila may kinakausap ito. Kaya naman pasimpleng sumilip sa siwang ng kanilang bahay si Angelica. Nanlaki ang mga mata ng babae nang makita na putol ang kalahating katawan ni Arturo. Punong-puno ito ng dugo habang bumabalik sa dating anyo. Nang makita ni Angelica na pabalik na si Arturo ay kagad itong bumalik sa higaan. Nagpanggap na tulog. Kahit ang totoo, kinakabahan na ito ng mga oras na yon. Nang muling bumalik sa kanilang higaan ang asawa, yumakap ito sa kanya at hindi alam ni Angelica kung ano nga ba ang mararamdaman. Nang mga oras na yon, malinaw na para sa kanya kung bakit umaalis ng gabi ang asawa. Hindi nga ito ng bababae, kundi nang bibiktima ito ng mga babaeng buntis sa baryo. Dahil isa palang manananggal si Arturo. Kinabukasan, sinubukan ni Angelica na kumilos ng normal. At nang umalis ang asawa, kaagad kinausap ni Angelica si Tatay Silas. Tatay Silas, tapatin mo nga po ko. May lahi ba kayong manananggal o aswang? Tanong ni Angelica. Natawa naman si Tatay Silas sa tanong nito. Abay wala, Angelica. Bakit mo naman natanong? Mukha ba akong kumakain ng sanggol? Mukha bang aswang ang anak ko? Tugon ni Tatay Silas. Malalim na napabuntong hininga si Angelica. Hindi pa din mawala sa isipan ang mga nasaksihan. Kasi tay, nakita ko po si Arturo kagabi. Putol po yung kalahating katawan niya. Punong-puno ng dugo yung buo niyang katawan. Hindi ko po alam kung ano nga ba ang nangyayari pero alam ko po kung ano yung nakita ko. Tay, manananggal po si Arturo. Hindi malabong kami na ng apo mo ang maging biktima niya. Wika ni Angelica. Nagulat naman si Tatay Sila sa sinabi ng dalaga. Ano bang sinasabi mo, Angelica? Wala namang kaming lahing manananggal o aswang. Kaya imposible ang sinasabi mo. Tugon ni Tatay Silas. Alam ko po ang nakita ko. Kahit ako po hindi makapaniwala sa nasaksihan ko eh. Kung hindi ka naniniwala tay, pwede mong abangan mamayang gabi. Tuwing sasapit ang alauna ng madaling araw, bumabalik siya sa likod bahay. Doon po siya nagpapalit ng anyo. Wika ni Angelica. Hindi makapaniwala si Tatay Silas sa mga siniwalat sa kanya ni Angelica. Ngunit gayon pa man,
Hinanda ng matanda ang sarili samantalang si Angelica naman kaagad nagpunta sa kakilalang albularyo upang humingi ng tulong. Anong may tutulong ko sa iyo, inaanak? Nagdadalang tao ka na pala. Mag-iingat ka. Dahil balita ko may nambibiktimang aswang sa inyong baryo. Wika ni Mang Benji. Ninong ni Angelica at matalik na kaibigan ng ama ng babae. Ninong, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kaya lumapit na ako sa inyo. Tugon ni Angelica. Ano ba yon, inaanak? Mukhang seryoso ka. Meron bang nangyari? Muling tanong na matanda. Ninong, ang asawa ko po, nakita ko siya bilang isang manananggal. Pero wala naman silang lahing ganun eh. Nag-aalala ako para sa magiging anak namin. At syempre, gusto ko malaman paano po nangyari ang bagay na yun. Tugon ni Angelica. Isa lang ang ibig sabihin yan eh. Nayanggaw ang asawa mo. Heto ay naanak. Isuot mo ito. Magiging proteksyon mo yan upang hindi ka malapitan ng sino mang magtatangkang umatake sa iyo. Sabihin mo sa akin ng buong pangalan ng asawa mo at mamayang gabi, pupunta ko sa inyong tahanan. Wika ni Benji. Ninong, maibabalik pa po kaya sa dati ang asawa ko? Ayokong mapatay siya ng taong bayan eh. Tanong ni Angelica. Ipanatag mo ang kalooban mo. Ako na ang bahala sa iyong suliranin eh. Basta isuot mo ang kwintas na yan dahil sigurado kung mamayang gabi aatake ang aswang na yumanggaw sa asawa mo. Tugon ni Mang Benji. Sinunod ni Angelica ang bilin ng albularyo at umuwi na ito sa tahanan. Tila bigla na lang nag-iba ang pakikitungo ni Arturo sa asawa nang makita ang pangontrang suot ni Angelica. Sinubukan pa ng babaeng yakapin si Arturo, ngunit ito na mismo ang umiwas. Hindi na nagtaka pa si Angelica ngunit hindi ito nagpahalata sa asawa na meron na siyang nalalaman tungkol sa pagiging isang manananggal ni Arturo. Kinagabihan, kagaya ng dati ay sabay na natulog ang mag-asawa. Pagsapit ng hating gabi, lumabas si Arturo at sa puntong yon, nakaabang na si Tatay Silas. Laking gulat ng lalaki nang makita ang anak na nagpalit ng anyo bilang isang manananggal. Lalabas na sana sa pinagtataguan si Tatay Silas, ngunit biglang dumating si Mang Benji. Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa aking pamamahay? Papaslangin kita kapag hindi ka sumagot. Banta ni Arturo sa albularyo. Hindi naman sumagot si Mang Benji. Nag-usa lamang ito ng orasyon at unti-unting bumalik sa dating katauhan si Arturo. Dito na lumabas si Tatay Silas dahil nag-aalala din ito para sa anak. Sino ka? Anong ginagawa mo sa anak ko? Bakit siya nawala ng malay? Tanong ni Tatay Silas. Narinig naman ni Angelica ang usapan ng dalawa kaya lumabas na ito ng tahanan. Tay, isa po siyang albularyo. Siya po si Ninong Benji. Humingi na ako ng tulong sa kanya para matuldukan na yung mga agam-agam natin.
Wika ni Angelica. Mas mabuting maiwang ka na lang dito, Angelica. Dahil delikado kung sasama ka pa sa amin. Mungkahi ni Mang Benji. Sumunod naman ang babae dahil nag-aalala din ito sa batang kanyang dinadala. Sinamahan ni Tatay Silas si Benji na dalhin ang anak sa tabing ilog. Dito nila nakita si Aling Ada, ang matandang yumanggaw kay Arturo. Ikaw yung manananggal na umatake noon sa bayong ito. Pinatay ka na ng taong bayan. Nabuhay ka pa din. Wika ni Tatay Silas. Nagustuhan niyo ba ang bagong Arturo? Sayang lang dahil matalino si Angelica. Hindi ako nagtagumpay sa aking plano. Pero hindi pa ako natatapos. Habang buhay magdudusa si Arturo nang dahil sa babaeng yan. Tugon ni Aling Ada. Kagad nag-usal ng orasyon si Mang Benji. Napasukan ng dugo ang matandang babae at napaupo ito sa lupa. Hindi lang yan ang gagawin ko sa iyo kung hindi mo ibabalik sa dati si Arturo. Wika ni Mang Benji. Hindi na maibabalik pa sa dati si Arturo. Alam mo yan, habang buhay silang magdurusa ni Angelica. Tugon ni Aling Ada. Ganun ba? Pwes, wala na akong pagpipilian kundi ang patayin ka. Wika ni Mang Benji. Paulit-ulit niya itong hinampas ng buntot page hanggang sa nanghina ang matandang babae. Hindi ito tinigilan ng albularyo hanggang sa bawian ito ng buhay. Paring Benji, patay na siya. Babalik na ba sa dati ang anak ko? Tanong ni Tatay Silas. Oo, Silas. Kailangan lang na mailuwan niya ang itim na bato at meron pa itong proseso. Tugon ni Mang Benji. Inuwi ng albularyo si Arturo sa tahanan niya. Nagpausok ito at sinimula ng orasyon. Matapos isagawa ang mga dapat na gawin, nagpakulo na ito ng mga halamang gamot at nang magising si Arturo, ipinainom ni Mang Benji ang pinakuluan upang tuluyan ng mailuwa ng lalaki ang sumpa ng aswang. Matapos magamot si Arturo, muli itong bumalik sa dati. Naalala ng lalaki ang pagbihag sa kanya ni Aling Ada at upang protektahan ang sikreto ni Arturo. Lumipat ang mga ito ng tirahan malayo sa baryo. Sa kasalukuyang taon, matanda na si Arturo. Dala-dala pa din niya ang alaala na mga nangyari sa kanya nang minsan itong maging aswang, nang dahil lamang sa bertud ng manananggal. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.